Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stone sa Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. So we have coffins. Okay, coffin. So pwedeng may nag-end dito sa life mo. Could be friendship, relationship, kahirapan. Pwedeng nag-end na siya. We have change. So may pagbabago talaga. May transition, big transition po ito pagdating sa life mo. So yan may endings talaga. More on endings talaga yung sinasabi sa'yo dito. 19, di ba? Kasunod ng 19 is 20 and 9. Ayan, so may papatapos na. Wow, tapos na ang kahirapan. May magbabayad na. Or pwedeng kayo ito, makakabayad na kayo ng utang. So we have great fortune. So kung ano man yung nafe-feel mo na mga bagay na hindi nag-work out for you, it's actually working out for you. Water signs. It's working out for you. Madami kang marirealize as of this time. Pwede ngayong araw. Tingnan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Actually, maganda yung energy mo. Hindi mo lang yan na-appreciate sa ngayon. We have concern. Ayan, ang dami mo kasing concerns. Ang dami-dami mong iniisip. So, wag kang mag-overthink. As much as possible, iwasan mag-overthink. Kasi yan yung nakakapag-block ng great fortune na paparating para sa'yo. Ganito yan, pagtataya kayo, ayan, kung tumataya kayo sa loto, or sa kung anong tinatayaan ninyo, huwag kayo masyado mag-isip ng numbers. Just do it randomly. Ganun lang yung gawin ninyo. Parang, nandun yung yes, buo yung tiwala ninyo na kayo ay mananalo. Pero, yung sobra-sobrang expectations ninyo, huwag nyong ilagay dun. Kasi mag-overthink lang kayo, mabablock. So, yan yung madalas nangyayari sa inyo, nabablock yung energy. And kayo mismo yung nagbablock ng energy na yun. Dahil sa sobrang pag-iisip po ninyo. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. What is coffin, spirit guide? Ano po itong coffin na ito? Okay, what is coffin for water signs? We have the bear. Power, leadership, strength. So, may matatapos na dito na pwedeng naghahari-harian. Water signs, sa bahay pa yan, sa lugar ninyo, sa barangay, ayan po. So, pwedeng may pagbabago sa leadership. Okay, so tama. Pwedeng may pagbabago dyan sa namumuno sa lugar po ninyo. So, pwedeng yung dating tumakbo, pwedeng mapalitan na. We also have change, diba? Ayan. O pwede rin naman na mas lalakas pa. It depends. We have the anchor, security, resilience, restraint. Mukhang hindi naman papayag. So, yun. Pwedeng mas gaganda yung pamumuno. Pwedeng dyan sa school, sa trabaho, sa bahay, magiging mas maayos lahat. What is great fortune para sa'yo? We have the clouds, doubt, confusion, secrets. Okay, mukhang may nagtatago sa'yo dito. Merong hindi nagiging honest sa'yo pagdating sa usapang pera. Water signs. And actually, yan. Ito din, no? Sabi ko nga sa inyo, madalas kayo yung nagbablock ng progress sa life po ninyo. You are unaware naman talaga na ito yung nagagawa mo because of your emotions. Because sa mga iniisip mo. Meron tayo ditong the wolf. Wolf. Loyalty, support, and friendship. So, may isang tao dito na very concerned sa'yo. Kaya lang kasi, di ba sabi, we have confusion. So, merong tao dito na nagbibigay sa'yo ng mixed signals. Tandaan nyo, sabi ni universe, mixed signals is a no. Yan. So, kung tinatanong ninyo yung taong to, totoo kaya sa akin to? No. Meron niyang hidden agenda. So, pag yung isang tao nagbibigay ng mixed signals, it's a no. Always remember that, anumang aspect po ng life ninyo. Ibig sabihin yung taong yon hindi talaga yan sigurado sa'yo. Hindi ba? Meron siyang pagdududa sa'yo. Hindi buo or hindi pure yung intention niya. Tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin kay water signs. Tignan natin pagdating sa trabaho. Pagdating sa trabaho, spirit guide, tignan natin. Mayroon tayo ditong 10 of Swords. The end of a situation that brings relief, sadness, or both.
Okay. So, pwedeng ito ay bagong trabaho. Yan. Or pwedeng may bagong mamumuno sa company, sa trabaho. Ayan po. Pwedeng, it's either then, pumirma kayo ng kontrata. Nalulungkot yung iba sa inyo kasi akala nyo makakauwi na kayo. Pero ayun, another pagtitiis na naman. Another years na naman na hindi mo makikita yung family mo. So, nalulungkot po yung iba sa inyo. Ayan. A melodramatic reaction. So, yes, meron din naman dito na sa pinirmahan ninyong kontrata, na-lift naman talaga yung mga problems niyo, yung mga burdens. Kasi alam niyo na may pagkukuhanan pa po kayo. Hindi pa tapos yung journey niyo dito. Yan. Pero more on, marami dito, bago na ito. Parang new environment na to pagdating sa trabaho mo. So, pwedeng meron ka ding iniwan talaga na dating trabaho. Yan, parang bago na ito. So, may mga challenges ka nakakaharapin, pero kasi you have the power. You are the power. You are the magic. Water sign. So, makakayanan mo po ito. Pwedeng bagong leadership to. Pwedeng ikaw yung, bago ka lang ba sa position mo. Yan po. Marami-rami kang kakaharapin. So, be prepared. Pagdating naman sa iyong negosyo, napakaganda po. Yan. Ano ba yung mga naiisip po ninyo? And, sinasabi din dito kasi hindi kayo sumuko, yung mga pagbabago na gusto ninyo na ikakabuti po ng inyong negosyo ay mangyayari talaga siya. Ayan. Everything will work out. Have faith. Yan yung sinasabi sa inyo ni universe. Which is sinabi ko din yan sa inyo kanina. Hindi ko alam kung nasabi ko nga ba sa inyo at sa inyo ko nga ba yung sinabi. Pero parang natatandaan ko, mayroon. I don't know, hindi ko natatandaan, no? So, I'm not sure. Communicate clearly and concisely. Remain objective. So, yan po. Kailangan yung communication mo with your clients, kapag nakikipag-usap sila, is very direct. Pag may tinanong sila, sagot ka kaagad. Ayan po. Para ma-maximize mo rin yung time mo. So, maganda po yung kitaan ngayong araw. Pagdating sa iyong business, water signs, walang halong biro at no doubt about it. Tignan po natin ano pa ang mensahe pagdating naman sa money mo. Ace of Pentacles. A windfall of abundance. Ito na yun, no? Wise counsel. A good fortune. An exciting career opportunity. A lucrative contract. Significant purchases like a home or vehicle. So, ayan po, baka meron kayong bibilhin. Kailangan nagdadalawang isip yata yung iba sa inyo. So, huwag kayong magdalawang isip. Kailangan sure na sure kayo 100% bago kayo maglabas ng pera, bago kayo may i-sign na documents ngayong araw na ito. Kung meron kayong babayaran, tignan nyo yung receipt. I-double check po ninyo bago kayo umalis ng establishments para kung meron mang problema, mabilis ma-actionan. At 'di ba iba kasi pag lumabas ka na ng establishment, baka sabihin, pinalitan mo, may ginawa ka, etc. So, maging hassle pa siya. So, tignan yung ilalabas na pera, yung papasok na pera, ngayong araw na ito. Ayan po. So, windfall of abundance talaga. So, ito ang open yung doors para sa inyo. Kung meron kayong tatayaan na numbers dito, tayaan nyo na po. Kung ano man yung naiisip nyo ngayon. Okay? Kung meron man ditong nag-end, kailan nag-end yung bagay na yan? Pwede po na yan yung magbibigay sa inyo ng magandang amount of money or good flow of money ngayong araw na ito. Tignan po natin, pagdating sa love life, we have Two of Pentacles. Working too hard or multiple jobs. The need to bring balance and fun into your life. Juggling multiple priorities. Balancing the budget. Ayun, yung concern ninyong mag-asawa. Ito po yung concern ninyong mag-partner. Or pwede na yung person mo nahihirapan siya ngayon na mag-budget ng time. Kasi kailangan niya po. Pwedeng siya yung, siya yung nagsusuporta kasi sa family niya. Kung kayo po ay hindi pa mag-asawa. So, yung concern mo dito is pwedeng nawawala na siya ng time sa'yo. Kaya lang kasi, alam mo, pag nagsabi ka talaga sa kanya, ipapaunawa niya sa'yo yung hiling niya. Nabigyan mo pa siya ng oras, naintindihin mo pa siya. Kasi alam mo, kahit siya din, concern na din siya sa nararamdaman mo. Kaya lang, naiipit kasi siya sa sitwasyon. Lalo na marami tong
inaalala yung person mo, water signs. Or maybe kayo tong maraming inaalala at naiisip niyo yung person nyo na kamusta na kaya siya, nalulungkot ka na kasi hindi mo na siya nabibigyan ng enough time. Diba? Kasi sobrang busy mo sa pagkita ng pera. So, tingnan nyo, may endings tayo pero may new beginnings talaga para sa'yo. Yun yung, yung theme ng araw mo ngayon. Endings with a new beginning. O sabi nga, endings bring new beginnings. So, we have number 33 and also there is partnership. So, matuto po kayo talaga na makipag-usap, na humingi ng help if needed. 33, 26, 9, 19, 15, 35, 6, 18, 1, 1, 10, and 2. Yan po yung mga lucky numbers mo. May mga repeating numbers ka which is, ayan, 11. We have 33. Yan po. Mag-iingat kayo always. Okay. I'm sending you healing for your love life, physical, mental, emotional, spiritual, and finances healing. I'm sending you this. Maraming salamat. Water signs. Bye!